Isipin mo na lang, isang koponan minsang itinuturing na hinaharap ng liga, biglang nawalan ng direksyon. At sa gitna ng gulo nila, may isang pangalan na maaaring maging susi para sa panibagong pag-asa ng ibang koponan. Ito ang kwento kung paano pwedeng magbago ang laban ng isang veteranong koponan gamit lang ang isang matapang na desisyon. Simulan natin sa problema. May isang malaking koponan sa Los Angeles na desperadong nangangailangan ng manlalarong pwedeng maglaro sa wing, yung tipo na kaya mag-start sa posisyon 3 o 4, hindi man perpekto, pero sapat para tumaas ang antas ng koponan. At sa kabilang dulo, may isa pang koponan na kilala sa kakaibang mga desisyon nila, ang tipo ng organisasyon na parang gustong-gusto humingi ng gulo, pero sa pagkakataong ito, baka sa kanilang kaguluhan mismo makakuha ng pagkakataon ang ibang koponan. Ang koponang ito sa gitna ng Estados Unidos ay malamang na magsisimula ng buwagin ang kanilang roster. May balitang gustong tapusin agad ng isa sa kanilang veteranong manlalaro ang kontrata niya. Ayaw na niyang maghintay pa, gusto na niyang malinis ang lahat. Kung totoo ito, malamang na magbubukas ito ng pinto para sa ibang koponan na lumapit at mag-alok. Isa sa mga pangalang lumulutang dito ay ang isang manlalarong 28 taong gulang, may laki, may abot, at dati ay kilala bilang isa sa mas kumpletong depensang manlalaro sa liga. Kumikita siya ng humigit kumulang $25 milyong ngayong season. Malaking bagay, pero dahil expiring na ang kontrata niya, mas gustong kunin ng bumibiling koponan. Dito pumapasok ang hamon. Para makuha ang manlalarong ito, kailangan mong ibigay ang tamang timbang ng sweldo pabalik. May 2 posibleng ruta. Isa, pagsamahin mo ang 2 manlalarong may mas mababang kontrata at isang batang prospect bilang sweetener. O 2, mag-stack ka ng 3 iba't ibang piraso, isang veteranong sentro, isang batang manlalaro, at isang karagdagang asset para umabot sa kinakailangang numero. Pero hindi lang basta numero ang usapan dito. Ang koponang nagbebenta ay may kasaysayan ng mga desisyong nakakalito. Ilang taon na ang nakalipas, sila mismo ang itinuturing na susunod na dakilang koponan. Parang paakyat sila sa tuktok, malapit na silang manalo ng malaking laban. Pero sa isang iglap lahat ay nagbago. Sa panahong dapat sila ay dagdagan lang ang mga wing player para kumpleto ang koponan, pinili nilang habulin ang labis na scoring firepower. Isang malaking pagkakamali na maaaring nagbayad ng mahal sa mga sumunod na taon. At ngayon dito na tayo. Sa punto kung saan ang parehong koponang gumawa ng maling desisyon noon ay malamang nagagawa na naman ng isang desisyon na maaaring pagsisihan nila sa hinaharap. Pero para sa koponan na naghahanap ng saklolo, ito ang pagkakataon nila. Kung ganito karamdaman ang kwentong ito sa iyo, huwag mag-atubiling ibahagi ito. Baka may kaibigan kang basketball fan na dapat marinig ito. Bumalik tayo sa manlalaro mismo. Ang kanyang kwento ay puno ng ups and downs. May mga taon siyang itinuturing na kumpletong 2 directions na manlalaro. Mahusay sa depensa, mahusay sa opensa. Pero nagbago ang lahat noong pumunta siya sa isang koponang hindi na kompetitibo. Ang tanong, produkto ba ito ng kapaligiran o talagang bumaba ang kalidad ng laro niya? Sa nakalipas na season, halo-halo ang kanyang statistics. Sa isang koponan, nag-shoot siya ng humigit kumulang 43% mula sa 3. Sa kabilang koponan, bumagsak ito. Pagsamahin mo ang parehong season, nag-average siya ng humigit kumulang 14 na puntos, 4 na rebounds, 2 assists, 1 steal bawat laro. Mga numero na hindi kakilakilabot, pero hindi rin masamang panimula para sa isang taong maaring maging bahagi ng isi. Ang mas malaking sistema. Ang kanyang career average mula sa 3 ay humigit kumulang 36%. Solid, kung hindi spectacular, at pinat ito ang punto. Sa isang bagong koponan, kasama ng mas mahusay na mga manlalaro sa paligid niya, may pagkakataon siyang bumalik sa dating antas ng kanyang laro. Siyempre, may panganib dito. Baka hindi na niya makuha ang dating forma. Baka hindi na siya komportable sa bagong sistema. Pero sa larong ito, kung ayaw mong kumuha ng panganib, hindi ka umuusad. Kung kaya ng koponang bumibili ng ayusin ang lahat ng piraso, ang tamang sweldo, ang tamang asset, at ang tamang panunumbalik ng loob ng manlalaro,
maaring hindi lang isang manlalaro ang makuha nila, kung hindi rin ang pagbabago ng direksyon ng buong season nila. Kaya narito tayo, isang koponang naghahanap ng pag-asa, isang koponang gustong linisin ang lahat, at isang manlalarong maaaring bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kung matagumpay ito, magiging kwento ito ng pagbangon mula sa mababang punto. Kung hindi, isa lang itong karagdagang kabanata sa mahabang listahan ng mga desisyong hindi natupad. Pero ito ang gandang naidudulot ng basketball. Hindi mo talaga malalaman hanggat hindi nangyayari. At kung ikaw ang tagahanga na naghihintay ng pagbabago, ang kwentong ito ay dapat magbigay sa iyo ng dahilan para umasa. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-comment ka ng iyong opinyon. Sa iyong palagay, tama ba ang desisyong ito? Sundan mo ang channel na ito para sa mga susunod na kwento. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para maabot pa ang mas marami. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating kwento.